Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, fruit vendor sa Davao City, patay sa pamamaril ng umano'y mister, isa pang biktima sugatan. Silliman University sa Dumaguete City, Negros Oriental, cleared sa bomb threat, lockdown tuluyan ng inalis. Escudero, presiding officer ng impeachment trial ni VP Sara. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Nasawi na ang fruit vendor na si alias Gemma, isa sa dalawang magtiyahing nagtitinda ng prutas na pinagbabaril sa Orchids Street, Barangay Ubalde, Agdao District, Davao City, bandang alas 7:15 ng gabi noong July 5. Ayon sa paunang investigasyon, naghahanda ng kanilang paninda sina Gemma at ang kanyang hipag na si alias Rove nang huminto ang isang rider na sakay ng kulay asul na Yamaha NMAX at paulit-ulit silang pinaputukan. Sa kabila ng mga tama ng bala, nakatakbo pa si Rove upang humingi ng saklolo habang si Gemma ay isinugod sa ospital, ngunit kalaunay nasawi. Ayon sa pulisya, ang suspect na si alias Limen, na umano'y mister ni Gemma, ay mahaharap sa kasong parricide at frustrated murder. Patuloy ang hot pursuit operation laban sa tumakas na suspect. Idineklarang ligtas ang Silliman University sa Dumaguete City, Negros Oriental matapos ang mahigit 12 oras na security sweep kasunod ng bomb threat na natanggap ng universidad bandang 10:06 ng umaga noong July 6, Lunes. Agad na ipinatupad ang evacuation, isinara ang mga gate at isinailalim sa lockdown ng campus habang sinuyod ng mga operatiba ang mga gusaling tinukoy sa nagbabantang email. Nagtulong-tulong sa operasyon ang PNP Cybercrime Unit, Explosive Ordnance Disposal Group, Dumaguete City Police, Philippine Coast Guard o PCG, Bureau of Fire Protection o BFP, at Dumaguete City Local Disaster Risk Reduction and Management Office. Matapos ang inspeksyon bandang 10:10 ng gabi, walang natagpo ang anumang pampasabog at tuluyang inalis ang lockdown. Gayunman, mananatili ang mahigpit na gate inspections at pinaigting na seguridad sa loob ng campus. Inanunsyo rin ng pamunuan na online ang lahat ng klase ngayong araw ng July 7, Martes, habang work from home ang mga empleyado, ngunit nakaantabay sa anumang pangangailangan. Patuloy namang hinihikayat ang publiko na agad iulat sa mga otoridad ang anumang kahinahinalang aktibidad o bagay. Sa unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nitong Lunes, July 6, nahalal si Senate President Pro Tempore Francis Cheese Escudero bilang presiding officer ng impeachment court matapos makakuha ng 12 boto, pabor, laban sa 8 tumutol. Iginiit ni Escudero na kinakailangan pa rin ng 16 na boto ng mga senador upang mahatulang guilty ang vice-presidente alinsunod sa 1987 Constitution na nangangailangan ng 2/3 vote ng lahat ng 24 na miyembro ng Senado. Nilinaw rin niyang mananatili sa prosekusyon ang burden of proof at pairali ng due process at patas na paglilitis. Hindi naman dumalo si Vice President Duterte sa pagbubukas ng paglilitis. Samantala, hiniling ni Senator Alan Peter Cayetano sa Sandigan Bayan na payagang makalahok sina Senators Rodante Marcoleta at Jinggoy Estrada habang iminungkahi ni Senator Robin Padilla na kung hindi sila makaboboto ay payagan man lang silang dumalo bilang observers. Inirefer ni Escudero ang usapin para sa karagdagang pagtalakay ng Senado. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.